Tuloy pa rin ang isinasagawang unofficial counting ng PPCRV o ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting. Sa kabila yan ang panawagan ni Senator Bongbong Marcos na itigil na ito. Giit ng PPCRV, tanging COMELEC lang ang makakapagpahinto sa kanila. Ipinagluluksa rin ng PPCRV ang pagkamatay ng isa nilang volunteer na inagawan ng dala nitong election returns. Live mula sa headquarters ng PPCRV, may report si JP Soriano. JP? Jessica, as of 8:45 p.m. ay umaabot na sa 94.08% ang mga nabibilang na polling precincts sa buong bansa ng PPCRV at galing ito sa transparency server ng COMELEC at unprecedented daw ito ayon sa PPCRV dahil di hamak na mas malaki ito kumpara noong 2010 at 2013 national elections at sa kabilangan ng panawagan ng kampo ni Senador Bongbong Marcos na inihinto na ng PPCRV ang ginagawa nilang quick count, nanindigan sila na itutuloy nila ito hanggat meron silang pahintulot mula sa COMELEC. Sa COMELEC lang daw susunod ang PPCRV. Tugon ito ni Ana de Villasingson ng PPCRV sa panawagan ng kampo ni Senador Bongbong Marcos na itigil na ang kanilang unofficial count, baka raw kasi makaapekto ito sa official counting na gagawin ng COMELEC. Karapatan din ng bayan at ng madla na malaman ang boto nila, di ba? Sa kanilang quick count, alas 4 ng hapon, lamang pa rin sa unofficial count ng PPCRV sa pagka-vice-presidente si Leni Robredo. Pero giit ng PPCRV, we're not trending here. We're just showing the results. We do not manipulate the results for any particular candidate. We just show the data. Because actually, boto naman ito ng bayan. Bagaman dikit ang laban sa pagkabise, sabi ng PPCRV, may halos 3 milyong boto pa ang hindi natatransmit sa kanila. Kabilang dito ang mga boto mula sa Overseas Absentee Voting o OAV. Sabi ng PPCRV, mas mabilis ang bilangan ngayong eleksyon kumpara noong 2013 elections. May posibilidad na matapos na ang kanilang quick count mamayang gabi. Kanina, nakatawag ng pansin sa PPCRV ang 4 na election returns mula sa Tagumpay Elementary School sa Montalban, Rizal. 2 kandidato lang kasi sa pagkapangulo ang ibinoto ng mga tao. Ang isang kandidato, mahigit 400 boto ang nakuha. Pero isa, may 1 boto lang. Wala pa raw nakikitang anomalya dito. But there is no harm in asking because our volunteers themselves brought it up to our attention. And since it's all happening in one school, we will certainly ask COMELEC, is there anything that we should be concerned about here? Ipinagluluksa rin ng PPCRV ang volunteer nilang si Adela Almida na pinatay sa pagadian ng ilang armadong lalaki at ninakaw ang dala niyang bag ng election returns. So you, whoever you are, who are holding those 2 bags of data, you sacrificed a life for something which will not change anything. So it's really reprehensible. Jessica, as of 8:45 p.m. sa latest unofficial election results na ginagawa ng PPCRV, 233,056 ang lamang nangungunang si Congresswoman Leni Robredo laban sa kanyang closest rival na si Senador Bongbong Marcos para sa pagka-Vice President at sinundan ito ng pangatlong sina Senador Cayetano, Escudero, Trillanes at Unasan. At ayon kay PPCRV Communications and Media Director Ana de Villasingson, nagpunta rito sa PPCRV ang kampo ni Senador Bongbong Marcos kanina upang hingi na magkaroon sila ng workstation sa PPCRV Transparency Server Room at makapag-monitor. Pero ang bagay na ito ay kailangan daw i-request under COMELEC rules, pero sinabi ng PPCRV sa kampo ni Senador Marcos na bibigyan nila ng monitor at bibigyan nila ng available data na meron silang pwedeng i-share. At yan muna ang latest mula rito sa PPCRV. Jessica? Okay, JP, ang magandang tutukan dyan, yung tinatawag ng PPCRV na integrity check, no? Parang i-cross-check nila yung quick count using the printed copies ng ERs. Para itong counterpart ng RMA o ng Random Manual Audit, I understand gagawin ng NAMFREL ngayon. Anong balita dito sa kanilang integrity check? Nasimulan na ba nila? Jessica, ito ay gagawin nila as soon as matapos yung kanilang ginagawang unofficial counting. At ayon sa PPCRV, Jessica, mukhang hindi nila matatapos talaga yung 100% na unofficial count dahil merong mga
may mga boto na ginawa, particularly sa OAV, na mano-mano ang boto, kaya hindi naman ito matatransmit din sa transparency server ng COMELEC. Kaya baka mamayang gabi o bukas ay itigan na nila ang matapos na sila. Roughly hanggang 94 or 95% matatapos na sila, at doon umpisahan na nila ang tinatawag na integrity check o yung katumbas ng random manual audit, bagay na aabutin daw ng ilang araw at pwedeng abutin pa ng ilang linggo. Jessica. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano.